Isang napakagandang umaga sa lahat, sa ating mga viewers sa social media, sa Facebook, sa YouTube. Let it be this morning, kayo ay mabless sa mensahe ng Lord. Nagagalak kami that today, we have the privilege na ipaabot ang mensahe ng Lord sa lahat na makakita o maka-open ng kanilang mga Facebook sa larangan ng social media. May I request everyone to stand. Basahin po natin ang salita ng Lord na makita sa sinulat ni Juan. John 20:30 to 31. Ang sabi ng Lord, the disciples saw Jesus do many other miraculous signs in addition to the ones he recorded in this book. But these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in Him, you will have a life by the power of His name. Let us pray. Father, in the name of Jesus, today, as we ponder your words, we ask that the power and strength of the Holy Spirit, His wisdom, will be with us, Lord, habang pinapakinggan po namin ang inyong mga salita. Hayaan po namin ito'y magturo sa amin ng mga bagay na espiritual upang maging matibay at lalalim ang aming pananampalataya sa inyo. Maraming salamat na sa umagang ito, we have the privilege, we have a favor from you, Lord, na mapakinggan, na may kalayaan ang inyong mga salita. Pagpalain mo kaming lahat, kaming nanonood sa Facebook, kaming nanonood sa YouTube, Lord. Lahat na avenues ng social media, Panginoon, dalangin namin na makarating ang salita mo sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan, nangailangan ng kapatawaran, nangailangan ng healing sa kanilang mga sakit. Dalangin ko, Lord, na ang message na inyong salita ay patuloy na mag-lift up sa bawat isa sa kung saan man makarating ang mensaheng ito sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, lahat ang magsabi, Amen. Amen. So, sa isinulat ni John, sa John 20:30-31, isang napakagandang mensahe sa atin, particularly sa ating kaligtasan. Ang sabi pa nga ng salita ng Lord, this is written that you may believe. Ito ang pamagat ng ating sermon this morning. This is written that you may believe. So, ang isang bagay na nais ni John na iparating sa atin ay very specific. In fact, ang sabi ng Bible, ang sabi niya, not every book in the Bible gives us their main idea as clearly as John did. He tells us his purpose and statement clearly na nagsasabi na napakaraming nagawa si Jesus na nakita ng kanyang mga disciples na hindi na isulat sa aklat na ito. At ang sinabi niya, gusto kong bigyan natin ng focus ang binanggit sa verse 31. Ang sabi ng Lord dito na, okay, ang sabi niya, okay, 31. But these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in Him, you will have life by the power of His name. So ano ang purpose ni John? Bakit na isulat niya ang gospel na ito? Of course, ang desire ni John ay for us to know that we should really understand the power and love
of Christ. Specifically, that Jesus is the Son of God and that there is life through faith in Him. Napakaraming bagay na gustong sabihin ni John, but to be specific, sinabi niya ang 7 of the 7 wonders o kaya miracles na kung saan makikita natin ang isang implication na talagang ang Lord Jesus natin ay talagang Diyos. Amen ba? He mentioned about the 7 miracles that display the glory and the power of God. Ano ba ito? Ang sabi niya, the turning of water into wine. Ang pag-change ng wine o pag-change ng water into wine ay hindi madali. Can you imagine na kaya pala ng ating Panginoon na baguhin ang tubig na magiging alak? Ang ibig sabihin, kaya niyang gawin ang bakal na maging puno o whatever. Ano bang mga impossible na mga imagination natin ay kayang gawin ng ating Panginoon. Kapatid, ito ang kapangyarihan ng Diyos na mayroon ka. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na ipinangako niya sa atin. Pangalawa, sabi niya, healing the official son. Alam po natin ang story sa John, no? Ang sabi ng official na ito, sabihin mo lang at naniniwala ako na ang anak ko ay gagaling. At sa record ni John, nang sabi ni Jesus, dahil sa paniniwala mo, ay natanggap mo ang himala para gumaling ang inyong anak. At nabasa po natin ang story na ito sa aklat ni John. Pangatlo, healing a man paralyzed for 38 years. 38 years ay hindi madali yon. Ngunit, mababasa po natin sa Gospel ni John na Jesus display His overwhelming power. Can you imagine that? 38 years, siguro maraming doktor na siyang pinuntahan, marami siyang mga expert sa medicine. Kinonsulta niya. Pero ang lahat po ito ay nawala. Wala silang nagawa. And the last recourse ng taong ito na encounter si Jesus. And Jesus said, if you believe, then matanggap mo ang kagalingan. Amen ba? Pang-apat na miracles na nabanggit sa Gospel ni John ay the feeding of the 5,000. Alam niyo ba na sa bilang, kung ating bibilangin ng tunay ang nabanggit sa Gospel of John, hindi lang 5,000. Kasi ang binilang doon ay mga lalaki lang. Pwedeng sabihin natin na ang 5,000 na lalaki ay may kanya-kanyang asawa. Magkano na lahat? 10,000. O sabihin pa rin natin na ang bawat mag-asawa ay may 2 anak. So more or less, mayroon po tayong mga 30 to 40,000 plus na crowd si Jesus na kailangan ipapakain. At ito'y nagawa, nangyari, because gusto ng Diyos na i-display ang kanyang kapangyarihan na hindi kakayanin ng kakayahan nating bilang mga tao. The next 5 miracles na ginawa ni Jesus ay walking on water. May nabasa ba kayo o may narinig ba kayo na balita may taong nakalakad sa tubig? Mayroon siguro pero nalunod. Pero dito sa story, hindi nalunod ang ating Panginoon sa inakalakad sa tubig. Ang pang-anim na miracles na mabasa natin sa Gospel ni John, ang sabi niya, healing a man born blind. Mabasa po natin yan sa sinulat sa John 9. At parang it is very impossible. Kasi sabi ng story na kasalanan ba ng taong ito na siya ay bulag o kasalanan ba ng kaniyang mga magulang? Ang sabi ni Jesus,
This is just happened so that the people know that this God, ang Panginoon, ang tagapagligtas natin, ay hindi limited ang kanyang kapangyarihan sa isang situation. So, ang pangpito na miracles na nagawa ni Jesus ay raising Lazarus from the dead. So, these 7 miracles ay nagsasabi kung sino si Jesus. Hindi lang sa sinulat ni John, but of course, sa ating nanampalataya sa Kanya. Kayong nakikinig sa social media, alam ko na medyo hindi pa siguro ninyo nakilala ng lubusan si Lord. But to tell you today, kung ating basahin at kung ating lagyan ng dedikasyon ang pag-aaral ng salita ng Lord, I believe na si Lord ay mangusap sa bawat isa sa atin. The next one is itong chapter 11 ng John. Makita ninyo na after the 7 miracles na ginawa ni Lord, natigil na. Bakit? Because sa ikawalong miracles na ginawa ng ating Panginoon, ipinapakita niya ang tinatawag na He was the life and the resurrection. Mababasa na niyan sa chapter 11. Ang ibig sabihin, nilagyan ni Lord ng conclusion. Ang 7 miracles na ginawa niya ay nilagyan niya ng conclusion. At ang conclusion niya at ang sinabi niya, I am the life and the resurrection. So, ang ibig sabihin, hindi dapat nating katakutan na mawala tayo sa mundo. Amen? Because, ang sabi ng Lord, kapag mayroon po tayong pananampalataya sa Diyos na ito, mayroon po tayong relationship sa Diyos na ito, ang sabi niya, ang kamatayan ay hindi pwedeng maghiwalay sa atin. And yan ang claim ng Lord. I am the resurrection and the life. Pangalawa na claim ng ating Panginoon kung bakit tinawag siyang the Messiah, the Son of God, ay itong salitang the 7 I am. These statements were teaching from Jesus about His own identity and what kind of king and savior He had be. Jesus used the word I am with each statement to connect us to God's own divine name. Ano ang mga 7 bagay na ito na nabanggit ni Jesus that the words I am? Ang sabi niya, I am, which mean Yahweh or God or I am. So mayroon siyang 7 declaration patungkol sa kanyang sarili. Ang sabi ng Lord, I am the bread of life. Amen? Ano ba ang ibig sabihin ng I am the bread of life? Ang unang implication nito ay kapag mayroon tayong Lord, ang sabi niya, sinasabi sa atin na hindi po tayo magugutom sa physical nating pangangailangan. At the same time, hindi tayo magugutom sa ating spiritual na aspect because Jesus claimed to those who believe in Him, amen? To those who accepted Him as Lord and Savior. Ang sabi niya, I am the bread of life. Second, ang claim ni Jesus, I am the light of the world. Ano bang implication nito? I am the light of the world. Ang ibig sabihin, na kapag sigurado tayo na talagang nakasentro ang ating buhay sa kay Lord, lubos puso natin siyang tinanggap, ang sabi niya, magsashine ang ating buhay sa mga taong nakakilala sa atin. Bakit? Sabi niya, itong si ganito ay dati itong lasinggiro, dati itong balasubas, ngunit nung siya ay nakakilala sa kay Lord, sabi niya, nagiging liwanag na siya ng mundo. At ito ang implication ni Lord. Ang sabi niya,
ang sinuman na may panampalataya sa akin ay magbabago ang kanyang buhay. Alam nyo ba na walang ospital o wala pang naipatayo na establishment sa mundo na pwedeng baguhin ang ating buhay? It's only the Christ claim na kapag Panginoon natin siya, sabi niya, magiging liwanag tayo ng mundo. Pangatlo, na nasabi ni Lord sa niya, I am the door. Ang claim na ito ay nagpapakita na wala tayong pwedeng puntahan. Wala tayong pwedeng gawin na ibang door maliban sa ating Panginoon. Pang-apat, I am the good shepherd. Alam nyo ba na nung nabanggit ito ni Jesus, napagaganda itong declaration para sa atin dahil siya ang ating pastol. Siya ang ating tagabantay. In fact, sa Psalms 23, makita po natin ang napakagandang explanation nung nagsabi ang scripture that I am the good shepherd. In fact, sa verse 1, makikita po natin na the Lord is my shepherd and I shall not want. Ang ibig sabihin, kapag nakasentro ang ating puso, ang ating relationship sa kay Jesus, sinisigurado niya na hindi po tayo magkukulang. Yan ang declaration ni Haring David. The Lord is my shepherd and I shall not want. Hindi po tayo magkukulang regardless kung ano naman ang situation ng ating mundo, ang situation ng ating economic, as long as na si Lord Jesus ay nasa ating buhay, kahit kailanman, hindi tayo magkukulang. Panglima na claim ng ating Panginoon, ang sabi niya, I am the resurrection and the life. Ito ang binanggit niya sa kay Mary and sino ba yung kapatid niya? Si Martha. At ito'y nangyari sa panahon na nakikita ng marami ang ginawa ni Jesus. In fact, nagsabi pa si Martha na, sana Lord, kung nandoon ka, hindi sana namatay si Lazaro, ang kapatid ko. Pero sabi ni Lord Jesus, nangyayari ang mga bagay na ito upang mas lalo niyong makita kung sino talaga ako. So, itong story na ito ay nagpapahiwatig na regardless kung ano man ang mga sablay natin sa buhay, mga bagay na minsan hindi natin maintindihan. Ito kasi yung worry ni Mary at Martha, na paano kaya nila harapin ang buhay dahil wala na ang kanilang kapatid. Pero ang sabi ni Jesus, don't you worry, ang lahat na ito ay masolusyonan dahil ako ang buhay at ang resurrection. At ginawa ni Jesus na muling buhayin si Lazaro. Ang pang-anim na claim ng ating Lord, ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ang sabi nga ng marami, kung marami ang confused, kung saan sila tutungo, anong daan ang kanilang dadaanan, Jesus said, I am the way. Ang ibig sabihin, kung sundan natin ang landas na nais ng Diyos, mga kapatid, makakarating po tayo sa lugar na kung saan inihanda ng Diyos. Kung hindi natin alam, maraming mga lies ngayon ang nangyayari sa mundo. If you are seeking the truth, ang sabi ni Lord, I am the truth. Kahit pagkilala mo si Lord, mayroon kang relationship sa Kanya, mawala ang lahat ng mga deception sa atin because Jesus Himself claimed that He is the truth. And the last one is, sabi niya, I am the life. Ang life na nabanggit sa context na ito, hindi lang sa buhay natin ngayon. Jesus also talking about the life after na tayo ay mawala sa mundong ito.
And He assured us in John 14. Sabi niya, doon sa bahay ng aking ama ay napakaraming room, and it is reserved for those who believe in me. Amen ba? Ang pangpito na claim ni Jesus, sa salitang I am, ang sabi niya, I am the true vine. Amen ba? Ang ibig sabihin, kung vine si Jesus at nakakonect po tayo as a branches, sinisigurado niya na tayong lahat ay makaproduce ng buhay o ng bagay na nais ng Diyos, because maliwanag ang sinabi niya sa John 15 na ang lahat na sanga nga nakakonect sa puno ay magkakaroon ng bunga. At ang bunga na ito, ang sabi ng Lord, ay makapagbigay ng kalulatian sa ating Panginoon. So, ito yung 7 claims and 7 miracles na ginawa ni Jesus at naisulat ni John. So, Jesus was not just a good teacher or a prophet. He claimed to be God Himself and the one who came to lead us or to lead His people to a life. Ang ibig sabihin nun, kung taos-puso nating pinaniniwalaan ang ginawa ni Jesus na mga milagro at ang kanyang claim tungkol sa kanyang sarili, dapat po tayong magalak dahil nakakasigurado po tayo na makakarating po tayo sa tinatawag na heaven. So, ang tanong sa mga claim at ginawa ni Jesus, what does God wants us for this message? Ang ginawa ni Jesus. In fact, kung tanungin mo ang mga tao sa paligid, ano ba ang gusto mong gawin ng Diyos sa buhay mo? Well, ang marami nagsabi, I want to have a good life. Gusto ko makarating ng heaven. Gusto ko maging happy. Gusto kong maging maayos ang lahat. John tried to convey to us that having Jesus is all about obedience and happiness. At kapag nagawa po natin ito, ang sinabi ng marami, I want to have a happy life, gusto kong makarating sa heaven, gusto kong ma-overcome ang aking mga struggles. Mga kapatid, lahat na ito'y nakasinto sa ating Panginoon. Kaya't ginawa niya ang 7 miracles, the 7 claim for Himself, dahil gusto niyang kunin po tayo sa buhay na masalimuot. Amen? As gusto niyang makamtan natin, maranasan natin ang buhay na punong-puno ng happiness. Another thing is, John wants us to know that God wants us to believe, and this believing lead us to a life. Ang sabi nito, anong life na ibig sabihin? Ang ibig sabihin nito, na ma-develop sa ating buhay ang tinatawag na godly life. Alam niyo ngayon sa ating society, maraming tao nang sasabi na Diyos nun, relihiyoso, wala namang masama doon. Pero ang sabi ng Lord, gusto niya makita sa atin ang tinatawag na godly life. And these things happen to us kapag paniwalaan natin ang Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At the same time, ang sabi niya, He did not say that God wants our belief. Mahalaga yun, but ang pinakagusto ng Diyos sa atin ay God wants us to believe, and He used this word for faith. Ang ibig sabihin, kapag nasa puso natin ang paniniwala, tayo ay makarating sa tinatawag na pananampalataya. Alam po natin ang sinabi ng Hebrews 11 na ang isang bagay na gusto ng Diyos ay ang lahat ay magkakaroon ng tinatawag na pananampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Faith
is a true knowledge and warm affection for God. Amen ba? Ulitin ko. Because faith is a true knowledge and warm affections for God. Pag hindi ganito ang in fact ng ating faith sa ating buhay, palagay ko kailangan nating magsayasat at mag-research kung sino ba talaga itong Lord na sinasabi ni John. At the same time, ang sabi niya, our faith is an active trust which lead us to follow Him with our whole lives. So ito ang gusto ng Diyos sa atin, na ang mga gin-display niya na miracles, ang mga ginawa niyang claims that I am, ay nagpapatunay na siya talaga ang Messiah. Amen? The Son of God. Next na tanong, then what does life in Christ look like? Sa palagay nyo, ano kaya? Maliwanag ang nabanggit dito sa Gospel ni John. Sabi niya, John used the word life 42 times sa kanyang Gospel. Ang ibig sabihin, gusto talaga ng Diyos na matanggap natin ang buhay na ito na pinamumunuan ng Diyos. Kasi ang buhay na hindi namumuno ang Diyos ay hindi natin ma-enjoy. Amen? So these are the following explanation. Sabi niya, first, it is in Christ. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na ang buhay natin ay ma-align sa purpose ng Diyos. Amen? Kaya ang sabi ni John, this is written that you may believe that Christ is the Messiah, the Son of God, and that by believing in Him, sabi niya, you may have life. So, gusto ng Lord talaga na ang lahat ng tao sa mundong ito ay ma-align sa purpose ni Christ. Amen? At it's only by knowing and studying the Gospel of John ay maliwanagan po tayo tungkol sa mga bagay na ito. Another thing is, in John 1:4, ang sabi niya, in Him was the life, and the life was the light of men. We are bringing or displaying Christ's life in our everyday life. Amen ba? This is the only way na mapakita natin ang kultura ng ating Diyos sa araw-araw nating napamuhay. Kaya, importante na ang bawat isa sa atin, amen, na lagi tayong nakatuon, amen, lagi tayong naka-intune sa mga bagay na spiritual. Dahil, ang sabi niya, in Him there was a life. Second, na nabanggit ng ating Lord, this life is abundant. Ibig sabihin, hindi lang ang Diyos nagbigay ng salvation, hindi na siya nagbigay ng kapatawaran. Primarily, nagbigay ang Diyos sa atin na magkaroon po tayo ng buhay na masagana. Amen ba? Maliwanag yun ang nabanggit niya sa John 10, verse 10. God in His plan instituted a joyful and full of abundance life. At ito ang promise ng Diyos sa lahat na mayroong pananampalataya sa Kanya. The last one, the third one is, this life is relational as Jesus talked about eternal life. Ang ibig sabihin, maliban na ang Diyos na nag-offer ng kaligtasan, nag-offer siya ng abundance of life, masaganang buhay. Ang pangatlong bagay na gusto ng Diyos sa atin ay maalagaan natin ang ating kaligtasan nang sa ganon ay makarating po tayo sa tinatawag na eternal life. Maliwanag ang sinabi ni Matthew 24 verse 12. Ang sabi niya na ang lahat na magpapatuloy hanggang wakas, sila ang makatanggap ng kaligtasan. So paano po natin i-persevere ang bagay na ito? Ang promise ni Lord ay
alagaan po natin ang ating relationship. Di ba sa mga mag-asawa, kahit anong tanda natin, minsan hindi na tayo kaaya-aya, hindi na impressive ang ating pagbumuka dahil matanda na po tayo. Pero ano yung bagay na naging nanatili ang ating pagsasama sa ating mga husband o sa ating wife is the relationship. Amen? So ito ang gusto ng Lord na bagay na habang sa paglipas ng panahon, sa paglipas ng oras, mga iba't ibang hamon sa buhay, gusto niya na alagaan natin ang ating relationship. Because itong relationship po natin ay siyang magpapatibay sa atin hanggang sa panahon na matanggap po natin ang complete promises ng Lord pertaining to our salvation. In fact, ang sinabi niya sa John 17 verse 3, ang sabi niya, basahin ko sa inyo, and this is the way to have eternal life. To know you, amen? Are you listening? Ulitin ko ang verse 3 na binanggit sa chapter 17 ng John. And this is the way to have eternal life. To know you. This is a present tense. Ang ibig sabihin, araw-araw nating kilalanin. Amen? Araw-araw nating kausapin ang Diyos na ito. Dahil siya lamang nagtataglay ng kapangyarihan wherein ma-preserve ang ating relationship sa Kanya. Next, na binanggit siya sa verse 3, the only true God and Jesus Christ, the one you sent to earth. Maliwanag ang pangako dito ng Diyos. To know you, amen, the only true God. Amen? And Jesus Christ, the one you sent to earth. So, life to know you is a person, it is a personal relationship na dapat gawin ng bawat isa sa atin. May kasabihan nga, no, na sabi nga, madalas itong nabanggit sa aking mga sermon, ang sabi ng barbero, araw-araw naman akong nagugupit, pero marami pa rin ang mahabang buhok. Ang sabi ng barbero, kasi pag hindi sila pumunta sa akin at pagpagupit, hindi ko magawang putulan sila lahat ng buhok. Ang ibig nun sabihin, na if we claim that we know Jesus, we know God, dapat kusang loob tayong makipag-relate sa Diyos na ito upang matapos na ang ating buhay sa ang buhay na makasalanan. Yun ang gusto ng Diyos. So, ulitin ko ang bagay na ito sa pagtapos. This life is eternal once you are invited Christ by faith in your heart. Ang ibig sabihin, regardless kung ano ang ating status, ano man ang ating religion, gusto ng Diyos na tingnan ang ating personal na relationship sa Kanya. Dahil ito ang tanging paraan na mas lalo nating makilala si Jesus bilang personal nating na Panginoon at tagapagligtas. At ulitin ko ang nabanggit ni John sa kanyang gospel sa ating pagtatapos sa umagang ito. Ang sabi niya, napakaganda ang nabanggit dito, sabi niya sa verse 31, but these are written that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in Him, you will have life by the power of His names. The last one na babanggitin ko sa inyo bago po tayo magtapos. The purpose for the Gospel of John reveals the reason for writing this gospel. We have followed Jesus as He ministered to all types of people, performed miracles, taught, died on a cross, and finally came back to life. For those who don't know Jesus, ang sabi nga, John wants them to believe. For those who are already
follower of Jesus, He desires that they may be encouraged to continue to believe. Jesus demonstrated His love by dying for us, whether rich or poor, suffering or comfortable, disabled, sick or whole. Jesus' story demands a response. Let us pray. Lord, maraming salamat na naisulat ni John ang kalagaan ng gospel mo. It's all about repentance, salvation, the purpose of life, and eternity. Sana, Lord, sa umagang ito, ang lahat na makarinig ng salita mo sa social media, ang dalangin ko, Panginoon, magkaroon sila ng personal na relationship sa inyo. Ipadama mo, Panginoon, ang inyong dakila at wagas na pag-ibig na ikaw ay namatay para sa lahat. Nang sa ganun, Panginoon, mapasa amin ang buhay na walang hanggan. It is your will that everyone might be saved and know Christ as the Lord and Savior. Holy Spirit, tulungan mo na ang lahat na manonood sa Facebook, sa YouTube, Panginoon, sa Kalibok-Kibol, Panginoon, ang lahat ng mga viewers nila, Panginoon, makilala nila ikaw, na ikaw, ang Son of God, the Messiah, the one who sent by the Father, upang iligtas kami sa lahat ng mga kasalanan, upang mapasa amin ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Lord, sa pilibiling ito. I'm blessed na ang lahat ng mga tao na makarinig ng mensahe mo, Panginoon, ay madama nila ang inyong banal na presensya at higit sa lahat, makilala kanila bilang kanilang personal na Panginoon at tagapalitas. God bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus Christ, our Lord and Savior, everyone say, Amen and Amen.